Sir, valid pa ba ang barangay agreement kapag pumanaw na si Kap? Sir, ganito kasi yan. Nagpautang ka ako ng 50,000 sa aking kaibigan. Nang ayaw niya nang magbayad, idinulog ko ito sa barangay. Nangako siya sa kasunduang pag-aayos at magbabayad siya ng 5,000 buwan-buwan sa loob ng 10 buwan. Guys, imagine this situation ha. Nag-usap kayo sa barangay, nagkasundo, sign, kasundo ang pag-aayos. Then suddenly, pumanaw si Kapitan. Sir, paano yan? Biglang sinabi ng kabilang party, wala na si Kap, so void na yung agreement namin. Move on ka na ba sa pera o obligasyon mo? It's really back to zero na ba? Nako, big X tayo dyan mga sir ha? The short answer is no. Valid and enforceable pa rin yung pinirmahan nyo. Here's under Katarungang Pambarangay Law, number 1. The agreement between you and the other party, si Kapitan or the Lupon Chairman, was there as an official witness. Hindi sa kanya ang utang or dispute. Sa inyong dalawa yon. Number 2, it has the force and effect of a court judgment. Once 10 days pass ang walang repudiate or nagpa-cancel niyan, final and executory na yan. Parang hatol na ng korte yan mga sir. Number 3, the barangay is an institution. Kahit magpalit o pumanaw man ang barangay captain, the new punong barangay or the acting cap is legally bound to enforce the past official records and settlements. What should you do mga sir? Ganto yan. So kapag ayaw sundin ng kabilang party yung usapan dahil wala na si Kap, just bring your copy of the kasunduang pag-aayos to the new kapitan para makapag-issue sila ng writ of execution within 6 months or bring it to the court kapag lagpas na ito ng 6 months mga sir. Your legal rights don't die just because the chairman passed away. Don't let them make excuses. May similar experience ka ba sa barangay? Drop your story in the comments below para mapag-usapan pa natin para sa next topic. Maraming salamat. Salute sa inyo.